everyone and welcome to my channel. This is JSB Tutorials and I'll be teaching you today the basics of fractions. So, hindi lingid sa ating kalaman guys na pagdating sa math ay meron talaga tayong ma-encounter na fractions. Hindi talaga mawawala yan. At alam ko marami sa inyo yung talagang nalilito sa kung paano ba i-simplify, paano mag-add ng fractions, paano mag-subtract, paano mag-times, paano mag-divide. So, dito natin di-discuss yan. I'm giving much emphasis sa mga basics or yung fundamentals na tinatawag dahil naniniwala ako na ah, kapag malakas or strong yung understanding mo with regards sa basics, sisiw na sa inyo yung mga advanced topics. Kaya kailangan nyo ma-master yung mga fundamentals talaga. Para yung mga mahirap na topics ay hindi na mahirap sa inyo. Mas magigets nyo na siya once na dumating na kayo sa point. So, without further ado, let's start the discussion sa basics of fractions. So, I'll start by giving to you yung types of fractions na tinatawag. So, yung types of fractions, meron ng talagang tatlo yan. There are generally 3 types. Okay? So, first one, meron tayong simple. Yan, simple fraction. Next, meron tayong improper. Improper. And lastly, mixed fraction. Pero later, makikita nyo na itong dalawa ay related. Okay, related sila. So, let's start with simple fractions. So, sisimplihan ko lang din guys yung pag-explain para hindi naman kayo malito masyado. Kasi itong video na to naka-design ito para magets nyo yung basic sa madaling paraan. So, yung simple fractions basically, kapag may nakita yung fraction, yung numerator dapat mas mababa sa denominator. So, example, 1/2. Mas maliit yung 1 sa 2. Or mas maliit yung numerator sa kanyang denominator. So, simple fraction yun. So, we have 16/17. Ayan. The numerator is less than the denominator. Okay, gets ba? So, kapag mas maliit yung numerator sa denominator, simple. Okay, next. Paano naman kapag improper? Yung kabaliktaran lang. So, improper fractions naman kapag mas malaki yung numerator. Let's say 16/7. So, ngayon yung numerator is greater than the denominator. Pag ganyang case, improper. So, let's say we have 99/21. Since yung sa taas is mas maliit sa baba, or the numerator, and the numerator is less than, is greater than pala. No? Mas malaki yung taas. Is greater than the denominator. Ayan. Yan ay improper. Nakakasunod ba? So, ngayon, ano naman yung mixed fraction? So, mixed fraction is yung mga fractions na nakikita nyo na may whole number sa harapan. Ibig sabihin, halimbawa, 25, let's say 25 and 1/2. Yan, mixed fraction yan. 1 and 3/4. Yan. And let's say 3 and 24/25. Pwede rin baliktad, no? So, kung makikita nyo, palagi maliit yung taas, di ba? Pero pwede rin yan maging ano guys. Halimbawa,
4, tapos ito ay 17/2. Ganyan. Basta sa gantong format siya. Mixed fractions yan. Okay? So, madali lang, di ba, so far? So, now that we are done, we are done with the types of fractions, ang susunod naman natin i-discuss is isa-isahin natin. Tapos, i-discuss natin kung paano sila nagfa-function sa iba't ibang operations. So, paano mag-add, uh, subtract, times, divide, or even simplify yung itong types of fractions na to. Okay, so let's start. Okay, so let's start with, sige dito na naman. Part pa siya ng basics. Sige. Ayan. Okay. So for the first one, let's have yung simple. Okay? Simple fractions. So number one question, guys, is how to add. Diba? Ayan. Add question mark. How to add simple fractions. So magbigay tayo ng example. Let's say we have 1/2 plus 3/4. Ayan. So, to explain this, I will give you dalawa. No? I will give you dalawang cases. So, case number one ay same. So, case number one is same. Ayan, denominator. Denominator. So, same denominator, meaning pare sila ng number. Okay? So, sa same denominator, example is 1/2 plus, let's say, simple tayo 1/2 plus 1/2. Okay, 1/2 plus 1/2. So, yung general rule, guys, kapag mag-add kayo ng simple fractions with the same denominator, is ikakopy nyo lang ang denominator. Copy nyo yung 2, tapos i-add nyo yung taas. 1 plus 1 is 2. So, 2 divided by 2 is 1. So, therefore, 1/2 plus 1/2 is 1. So, another example, let's say we have 3/16 plus 7/16. So, ito ay simple fractions pa rin dahil mas maliit yung numerators, denominator. Tapos, under siya ng case number 1 kasi nga, they are of the same denominator. Ang gagawin ulit, kakopy lang yung denominator, 16. Tapos, i-add nyo yung numerator. So, 3 plus 7 is 10. So, 3/16 plus 7/16 is 10/16, or if gusto nyo i-simplify, you can divide both numerator and denominator by 2, which will give you 5/8. We'll make a video sa siguro, sa ganitong topic if gusto nyo. Just comment down below. Okay? So, di ba? Madali lang. Case number 1. So, sa problem natin, is this under case number 1? Di ba? Hindi. So, magpo-fall to under sa susunod na case. That would be case number 2. Okay. So, sa case number 2 naman, of course, yung kabaliktaran lang ng case number 1. So, kung sa case number 1, ang diniscuss natin is parehas dapat ng denominator.
Dito sa case number 2 is not, diba? Not same. Not same o kaya different denominator. Okay? Okay? So, hindi sila parehas ng denominator, guys. So, let's take this na lang as an example para ma-solve na rin natin siya. So, meron tayong 1/2 plus 3/4. Ayan. So, anong gagawin kapag mag-add tayo ng simple fractions na may magkaibang denominator? So, number one step is hanapin nyo yung tinatawag nilang least common denominator. Okay, so kung ano ba yung number na divisible sila parehas. Okay, so you might be asking, paano hanapin yung least common denominator or yung LCD na tinatawag? So, basically, ganito yan. So, sulat kayo ng parang table. So, lagay nyo yung 2, yung una, sa baba yung 4. Okay? Ayan. Tapos, draw a line. Tapos, ayan. Dito nyo malalaman guys kung ano yung least common denominator. So, lagyan nyo pa ng multiples of 1. Dito nyo siya yung multiply. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so after creating guys ng table, what I want you to do is i-multiply nyo itong denominator nila, which is nakasulat dito. Yan. Sa mga number, dito sa taas na naka-red. So, tara, isa-isayin natin. 2, ito, 2 times 1 is 2. 4 times 1 is 4. Okay? 2 times 2, ito, 2 times 2 is 4. 4 times 2 is 8. 2 times 3 is 6. 4 times 3 is 12. 2 times 4 is 8. 4 times 4 is 16. 2 times 5 is 10. 4 times 5 is 20. Lastly, 2 times 6, 12. And 4 times 6 is 24. So, after nyo gawin yan guys, next yung gagawin ay hahanapin nyo. Hahanapin nyo dito sa mga number sa loob ng naka-green kung alin dyan yung pinakamaliit na parehas silang number. Ano ulit? Hahanapin nyo sa mga number dito sa loob yung pinaka-least o yung pinakamababa at equal sila. So in this case, makikita nyo na sa may 2 na part sa taas, meron tayong 4, di ba? Sa denominator naman, meron din tayo 4. Sa 2, meron tayong 8. Sa baba, meron din 8. Sa taas, merong 12. Sa baba, merong 12. And the list goes on. Kung dadagdagan nyo to, 7, 8, etc. Pero hindi na yun necessary. Kasi ang goal natin, mahanap yung pinakamaliit. Kasi nga, least common. Least common denominator. So, sa mabinilugan natin, yung pinakamaliit is yung number 4. Yan. So, therefore, yung LCD natin for this fraction, 1/2 plus 3/4 ay, okay, tama, 4. So, lagay natin dito, 4. Yan.
So may denominator na tayo sa ating answer. Siya yung 4, di ba? Si 4 is yung LCD. And before we proceed now sa next step, gusto ko lang sabihin na hindi naman necessary guys na gumawa pa kayo ng table. Gawin nyo to kapag di nyo pa-gets at gusto nyo matry para at least ma-practice nyo. Pero kapag medyo nagagamay nyo, no, nasasanay na kayo or alam nyo na paano gawin, pwede nyo siyang i-mental math. And hindi rin necessary na sobrang daming numbers. Basta as long as magkaroon ka na ng the same number sa taas at sa baba, ay na agad yung least common denominator mo. Okay? So, in this case, 4. So, next step, anong gagawin natin? So, itong LCD na 4, i-multiply nyo siya dito. Okay? Yan, multiply it to the numerator. First step yun first step. So, 4 times 1 ay 4. Second step, yung sagot dyan is i-divide nyo sa denominator. So, 4 divided by 2 is 2. At ayun ang ilalagay nyo dyan. 2. Okay? Nakuha ba? Next, kakopy nyo yung operation. So, ilalagay nyo plus. And then, 4, again 4 times the numerator, yung 3. And then, divide into the denominator. So 4 times 3 is 12. Divided by 4 is 3. Okay. So, lagay natin 3. So, and then, perform nyo lang yung addition sa numerator. So, this is equal to 5. 5 over 4. So, this is our answer. So, nakuha ba? So, for this case, isang problem na ibigay ko. Kasi yung process is the same lang naman sa iba. And I'm planning kasi na maikli lang tong video. At yeah, so let's proceed sa next type. Okay, before pala we proceed now, nilagay ko addition. Okay guys, addition. Pero actually, this is addition or subtraction. Addition or subtraction yan guys. Okay? So, paano po kapag subtraction naman? The same process guys. Pero of course, magbabago lang to. Imbis na i-add mo, ma-minus mo yan. Diba? So, same rules apply. Same cases apply. Both for addition and subtraction. Okay? For simple. Okay? So, next, improper naman. Pero actually guys, pagdating naman dito sa improper, the same lang siya. The same lang siya with the rules, the cases doon sa simple. Ang pinagkaiba lang kasi sa improper, well of course, mas malaki yung numerator niya. So, magbigay tayo ng example. Again addition or subtraction to guys. Add or subtract. So, bigay tayo ng sample. Minus naman dito. Subtract naman tayo. 16 over 7 minus 15 over 6. So, anong sagot dyan? Again, as I've said kanina, the same rule applied sa proper at sa simple saka improper. So, dito, meron ding dalawang case. So, case 1, again, the same yung denominator, same denominator,
So, example is 7 over 2 minus or plus. Either way, the same yung rules. So, huwag kayong malilito. 7 over 2 minus, let's say, 3 over 2. So, anong gagawin ulit? Pagpares ng denominator, copy. Tapos, perform. Since minus tayo, 7 minus 3. Ano sagot? 4. 4 divided by 2 ay 2. So, ibig sabihin, 7 over 2 minus 3 over 2 ay 2. Isa pa. Hindi pa tayo sa pang example. So, let's say, meron tayong 4 over 3 minus 11 over 3. So, again, case number 1 pa rin. So, yung denominator, copy. Then, perform yung numerator. O, di ba mukhang may mukha? Hindi. Ayun nga. Sa numerator, 4, then minus sign, 11. 4 minus 11 is negative 7. So, 4 thirds minus 11 over 3 ay 7 over 3. Diba? Dali lang. So, that is for the case number 1 sa denominator. Pero as I said, same case apply dun sa simple fractions kanina. So, ibig sabihin pala, kapag sa case number 2 na different or not same yung denominator ay, ano ginawa natin kanina? Naghanap tayo ng LCD, di ba? Okay. So, ganun din gagawin natin. Ito na isi-solve natin, guys. Okay? So, ganito, tuturuan ko yun ng technique. Pinagbabawal na technique. Para mabilis nyo mahanap yung LCD. Okay? So, number 1, ito number 1 yung titignan, guys. Check na muna itong denominator kung divisible ba sila ng isa't isa. Diba kanina, may example tayo, balikan natin. Ayan o, 1/2 plus 3/4. Sige. Explain ko muna to. 1/2 plus 3/4. Sabi ko, i-check nyo kung divisible sila ng isa't isa. Meaning, yung 4, pag sinabi kasi divisible, pwede siyang i-divide sa number na yon. Tapos yung sagot ay whole number, walang decimal. Yun yung definition ng word na divisible, right? So meaning, 4 can be divided by 2. Ang sagot ay positive 2, which is a whole number. Therefore, 4 is divisible by 2. So, divisible by 2, ang technique, copy mo lang mas malaki number 4. Diba? So, what if meron tayong, let's say, 1/3 plus 2 over 6. O, diba? Paano yan? So, ano yung LCD nila? Check mo kung divisible. Kaya bang i-divide yung 6 sa 3? Kaya, kasi 6 divided by 3 is positive 2, whole number. Which means 6 is divisible by 3. Therefore, yung LCD ay 6. Again, choose the higher number. Okay? Pero, what if ganito yung case, guys? 7 saka 6, diba? 7 divided by 6 or 6 divided by 7, magre-result yan sa decimal. So, meaning, hindi siya divisible kasi nga, hindi whole number yung lalabas. So, kapag ganyan, guys, yung pinagbabawal na technique, i-times na lang. 7 times 6, 42. Diba? So, ganun lang gawin na, times na lang. Then, i-perform nyo yung tinuro ko kanina. 42 times 16. Ayan. 42 times sa 16, tapos divide sa 7. So, perform nyo. 42 times 16 divided by 7. Ang lumabas ay
Complete mo na ba? 96. Tapos kakopy niyo yung operation minus. Then, i-repeat nyo lang the same process here. There's 42 times 15, tapos divide na sa baba. So, 42 times 15 divided by 6. Ano yung lumabas? 105. So, simplify. 42, 96 minus 105, yan ay negative 9. Tapos check nyo kung kaya nyo pa i-simplify ito. So, ano ba yung number na divisible sila? Or meaning, kaya silang i-divide na yung lalabas ay whole number. So, yung 9, it is divisible by 3 at 9. So, 9 divided by 3 ay 3, positive 3, di ba? So, divisible by 3 siya. Check natin yung 42 kung divisible by 3. Divisible siya kasi yung lalabas, kapag dinivide mo sa 3 to, 14. So therefore, it can be further simplified into divide mo both numerator and denominator by positive 3, yung lalabas negative 3 over 14. Check mo kung divisible pa sila sa isang number. Is negative 3 divisible siya by negative 3 ay by 3, positive 3. So kapag dinivide mo negative 3 by positive 3, lalabas negative 1, which is whole number. Pero yung 14 ba, divisible by 3. Pag i-divide mo yan, maglalabas ng decimal. So, hindi siya divisible. At ayun na lang yung tanging number na pwede mong i-check. Kung wala nang iba, it means na ito na yung simplified answer. Okay? So, tapos na tayo sa, sa simple at sa improper. Ngayon, pag-usapan natin yung mix fraction. Nabanggit ko kanina sa simula, if na-recall mo. Similar lang to guys sa sa improper. Paano ko nasabi? Again, mga pinagbabawal na techniques. So, let's say meron kayong 1 and 1/2. Okay? Naniniwala ba kayo na iyan ay the same lang sa 3/2? Are they equal? Tapos, equal din ba yan sa 1 plus 1/2? Lahat ba yan sila ay parehas ng sagot? What do you think guys? Comment nyo na lang kung ano. Pero ayun, ang sagot dyan ay yes. They are all the same. So, paano nangyari yan? So, itong 3/2, we know this is improper, di ba? Improper. Tapos, ito, mix. Ito, ano naman to? Yan ay simple. Mafo-fall yan sa simple. Or siguro let's call it hybrid na. Pero, the way I see it kasi guys, is addition siya ng dalawang simple fractions. So, meaning, all whole numbers kasi and variables, basta whole number, isipin nyo palagi may over 1 yan. Kasi kung i-divide mo, totoo nga naman, di ba? Labas ay 16 pa rin. So, kung may 4 ka, imagine mo may over 1. Kasi same pa rin naman na 4. So, dito yung 1 dyan, may over 1 yan. So, 1/1 plus 1/2, o ano yung lumabas, di ba? Although parehas to, actually, tinitreat ko yung simple. So, simple, sila the same ng denominator, apply natin LCD rule. Divisible by 2 ng 1. 2 divided by 1 is positive 2. Whole number, divisible. Kapag divisible, anong LCD? Choose the higher number. Positive 2. Tapos, 2 times 1, 2 divided by 1, 2. 2 times 1, hindi, lagay mo muna plus yan. 2 times 1, 2 divided by 2, 1. Sagot ay, yan, 3/2. Diba na-prove natin na equal siya dito. So, ito,
How about this one? Paano ko nasabi na equal sa 3 halves? So, paano ba i-simplify itong mixed fraction? So, to simplify itong mixed fraction, guys, imagine niyo bilog. Ganito yung flow niyan. Denominator, ikot ka papunta dito sa whole number. Ang gawin mo mag-times. Okay? Tapos, simula dyan, ikot ka ulit. Papunta sa numerator naman. Ang gagawin mo, pagka-plus. So, 2 times 1, 2 times 1, ano? 2. Plus 1, 3. Tapos, gawin niyo, copy niyo lang. 3 times. Okay? Sige, magbibigay tayo ng ano pa, further examples para magets niyo. At I think lampos na tayo ng 30 minutes. So, siguro mga last 5 minutes na para hindi masyadong mahaba ang video. Ayun nga. So, bigay ako ng sample. Gusto ko rin actually explain or i-discuss yung parts ng mixed fraction. Paano ba naging mix? Diba? Ano ba yung ibig sabihin ng mixed fraction? So, ito, simple lang. So, let's say meron tayong 5 and 2/3. Okay? So, ganito yan. Simplify muna natin. Again, yung tinuro ko, pabilog, di ba? Pabilog. So, drawing na kayong ganyan. Pag ganyan ng ikot to. Yan. So, again, 5 times nyo ngayon, times. Tapos, dito, magkaroon ng plus. So, 3 times 5, 15. Plus 2, 17. Over 3. So, to explain, ano ba yung parts ng mixed fraction? Ganito yan. Dito siya na-derive. So, alam natin yung fraction is also a different form or paano isusulat yung division, di ba? So, 17 over 3 is also written as 17 divided by 3. Tama ba? 17 divided by 3, 5. 5 times 3, 15. Then, minus positive 2. Hindi na pwede. Therefore, ito na yung remainder. So, paano ba isulat yung mixed fraction? Okay. Yung answer mo sa taas would be yung whole number mo. Okay? Tapos, yung 3 dito sa labas will be your divisor or yung denominator. And then, yung remainder yung sa numerator. So, ayun lang. Again, emphasize ko, kapag nakakita kayo ng, let's say, 17, and, ito paano siya basahin? 17 and 1 half. The same lang yan, guys. Equal lang yan. So, 17 plus 1 half. The same lang yan. Okay? Huwag na kayo malilito. The same lang yan, guys. Parehas lang yan sila ng sagot. Kasi, yung actual yung operation dito, para i-simplify yan, the same lang dito. Okay, last technique, guys. Last technique. Before we end the video. Lipat ko lang. Okay. Last technique. Before natin i-end yung video. Paano i-simplify ito? Diba, I mentioned kanina na this one is case 2 ng simple, diba? Kasi ito may over 1. So, magiging simple siya. Tapos, find the LCD. Actually, may mas madali, guys, na step. Ang gawin nyo, since wala na tong denominator, copy nyo na ito kagad. Kasi i-perform nyo lang yung itong bilog na to. So, 2 times 17. Then, 7, yung sagot doon, perform ito, plus 1. So, 2 times 17 is 34 plus 1, 35. So, 35 over 2 pala is 17 and 1 half or 17 plus 1 half. Plus 35 over 2 can be written as 17 and 1 half or
17 plus 1/2. So, ayun lang guys, for this very quick lesson sa basics of fractions, I tried to not make it too long itong video. Pero I hope na compact ko sa within 30 minutes na video na ito yung mga dapat yung matutunan. At yeah, so that will be it muna. Then for the next part of this video, doon natin di-discuss naman yung multiplication and division. So it would be too long na kasi guys kapag isisiksik ko pa dito. Masyado na mababutin ng 1 hour tayo magdadaldalan dito. So add or subtract muna tayo. So aralin niyo muna yan. Then for my next upload, would be yung multiplication naman. So that's it muna. Thank you so much for watching. Guys, don't forget to like, share, subscribe, comment. It would be highly appreciated. And yeah, mag-aral na mabuti and thank you for watching. See you on the next video.